Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maganda po itong pag-uusapan natin. Kasi po, may tumawag po sa akin kaninang umaga, isa pong babae, at nagtatanong po siya kung ano daw po ba ang mga dapat suriin niya kung siya po ay bibili ng converted na sasakyan. Kasi po, napanood niya yung nakaraang vlog ko tungkol po dito sa mga converted na surplus na galing ng Japan. Ang unang-unang tanong niya po sa akin, ano daw ba yung mga dapat niyang suriin? Kaya sabi ko po, Madam, kung kayo po ay bibili ng converted na sasakyan at kayo ay mapanuri or kayo ay pihikan, hindi po bagay sa inyo ang converted na sasakyan. Dahil sa totoo lang, kapag ito ay sinakyan mo na, pagpasok mo pa lang diyan sa sasakyan na yan at humawa ka na ng manibela, marami ka nang mapapansin na kakaiba doon sa mga local na mga units na nandito po sa atin sa Pilipinas. Dahil nga po sa Japan, iba po ang kanilang rule of the road. Meron po tayong tinatawag na left-hand traffic at right-hand traffic. Ipapaliwanag ko muna po sa inyo yung tinatawag na rule of the road na yan para hindi po kayo malito. Kasi po sa Japan, yung mga sasakyan na nandyan ay right-hand drive. So ibig sabihin, yung manibela ay nasa gawing kanan. Dito naman po sa Pilipinas, ang mga sasakyan po natin ay left-hand drive. Yung manibela ay nandito sa kaliwang side ng inyong sasakyan. Kaya po, hindi po pwedeng gamitin dito sa Pilipinas yung mga sasakyan na galing sa Japan. Bawal po yan ng ating batas. Kaya ang ginagawa po nila, yung mga sasakyan na yan na galing sa Japan ay kailangang i-convert. Yan. So diyan na po lumalabas yung kagalingan ng ating mga kababayan. Mga kapatid, diyan sa Cebu, sa Davao, meron din daw dito sa Cavite. Yung pong ipinakita ko pong unit doon, mga kapatid, hindi po natin sinisiraan yung gumawa nun. Nagkataon lang na nagkaroon ng problema yung transmission nun. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kung kayo po ay mapanuri, hindi po pwede sa inyo yung mga surplus na ganyan. Kasi hindi lang po siya surplus, second hand pa siya. At yung mga unit nga po na yan, galing ng Japan, yan yung mga maliliit na sasakyan na talagang gamit na gamit yan sa Japan. Ano po yung tinatawag na rule of the road? Itong left-hand traffic at itong right-hand traffic. Nasaan po ba doon ang Pilipinas? Nasa left-hand traffic po ba tayo or nandoon sa right-hand traffic? O hulaan nyo po mga kapatid, nasaan tayo? Okay, ito na po mga kapatid. Left-hand traffic at right-hand traffic, rule of the road. So iyan yung batas doon sa kalsada. So tayo po dito sa Pilipinas ay nandoon po tayo sa right-hand traffic. O baka malito na kayo Marami pong nalilito dito. Kasi pag narinig nila yung right-hand traffic, right-hand drive, Japan yun eh. Diba kasi left-hand drive tayo sa mga sasakyan o left-hand drive yung manibela. Pero pag right-hand traffic, yun po yun dito sa Pilipinas. So ano po ba yung ibig sabihin ng right-hand traffic? Mga kapatid, pansinin nyo itong sasakyan na to. Ayan, dinrawing ko na lang. So ito pong right-hand traffic na rules dito sa Pilipinas, ito yung sasakyan, magta-travel po yan, papunta rito. Ngayon, mapapansin nyo po, mga kapatid, yung sasakyan natin ay palaging nandoon sa right side ng kalye. So kung halimbawa ito yung kalye, palaging yung sasakyan kapag umandar siya yung kanyang traffic flow, yung sasakyan po natin ay palaging nasa right side ng kalye. Ngayon kung nandito ka naman sa pasalubong, yung sasakyan natin nandoon pa rin, nasa right side pa rin po palagi ng kalye. Kahit magpaikot-ikot ka dyan mga kapatid, nasa right side ka ng kalye. Pero mapapansin nyo yung bilog na to, ito po yung kanyang manibela. Kaya po, left-hand drive po yan. O, pansinin niyo po ito Ito po, left. Kaya po, left-hand drive po yung ating mga sasakyan. Ngayon, sana po huwag kayong malilito. Itong right-hand traffic, yan yung rule of the road. So, hindi ka pwedeng pupunta rito sa kabila at sasalubungin mo to. Mali na yun. So, ano yun? Sinalubong mo siya. Anong bang tawag doon? Oo. Ayun, nandun si Boss Russell, nag-counterflow ka, hindi po pwede yun. Kasi pag nag-counterflow ka, mga kapatid, yung side mo, di ba, nandoon ka sa gitna, o makakabangga ka. Kaya po ito yung sasakyan natin, ito yung ating traffic flow. So, palagi yung sasakyan natin ay nandoon sa right-hand traffic, nandoon siya sa right side ng kalsada. Nasa kanang bahagi palagi yan ng kalsada, yung ating mga sasakyan. Ngayon, paano naman sa Japan? Sa Japan po ito, left-hand traffic. Parang malilito talaga no?
Kasi right-hand drive doon, pero bakit left-hand traffic? Ito po, pansinin nyo po, ang kanilang traffic flow pag ganon, so every time po na bumabiyahe yung mga sasakyan nila, ay nasa left side po siya ng kalsada. O ito yung left hand ko, ito yung right hand ko. So pag ganon yung traffic flow nila, yung mga sasakyan po na yan, ay lagi po silang nasa left side ng kalsada. Baliktarin ko man po yan, ito yung aking right, ito yung aking left, kung papunta siya dito, palagi po siyang nasa left side ng kalsada. Pero mapapansin nyo po, yung kanyang manibela, ayun, no, nasa right side ng sasakyan. Kaya po, ito ay right-hand drive. So, hindi rin naman pwedeng nandito yung driver. Kaya po mga kapatid, halimbawa, yung mga sasakyan natin ay galing ng Japan. Yung mabibili nyo galing ng Japan at hindi pa yan nako-convert. Pag ginamit mo po yan dito sa Pilipinas, mga kapatid, yung driver nandito. Diba? Kung hindi mo kinonvert yan, yung driver po, mapupunta dito. O. Napunta ngayon doon sa right side ng sasakyan, yung manibela. So, bawal po yun. Kaya po kailangan i-convert siya. So, dapat mapunta rito yung manibela. Halimbawa po, galing kayo ng Bulacan, papunta kayo ng Manila, kung ang ating rule of the road ay sa Japan, yung sasakyan mo, nandoon ka sa side ng Philippine Arena. Di ba? Kung magiging ang highway natin ay katulad sa Japan. Pag galing mo ng Bulacan, ang sasakyan mo nandito sa side ng Philippine Arena. Pero hindi nga po ganun. So dito po tayo sa right-hand traffic. Kapag po ikaw galing ng Bulacan at papunta ka ng Manila, yung Philippine Arena nandito po sa kabilang side. Kaya po, makipapansin nyo, ganun po yan. Oh. Okay? So ulitin ko lang po. Yung right-hand traffic, iyan po yung sasakyan natin ay laging nandoon sa right side ng ating kalsada. Kaya po doon sa mga circumferential road, mapapansin nyo, kapag po tayo ay umiikot sa mga circle, palagi po tayong counterclockwise ang ikot natin. Samantalang doon sa Japan, sila naman po ay clockwise pag ganun. O pansinin nyo po yan, punta kayo dyan sa mga circumferential road na yan. So palagi po tayong pag ganun. At palagi rin pong nasa right side tayo ng ating kalsada. Okay, so malinaw na po yun. Kaya po dito sa atin sa Pilipinas, ang U-turn mo, pag ganito. Ayan, yan po ang U-turn natin. Sa Japan naman po, ang kanila pong U-turn, pag ganito. Ayan. So, yung mga sasakyan na galing sa Japan, hindi mo talaga yan pwedeng gamitin kapag po dinala mo dito sa Pilipinas. Dahil sa magagaling po talaga yung mga kapatid, yung mga kababayan natin na nandyan sa Cebu, sa Davao, sa Cavite, mga kapatid, ang gaganda po talaga ng mga kanilang mga ginagawa. Ang atin lang po masasabi, paghusayan nyo pa ng maigi. Dahil ito po mga susunod na babanggitin ko, ito po yung mga dapat nilang pansinin, yung dapat nilang usisain, yung dapat nilang tignan kapag po sila ay bibili ng converted na sasakyan. Yung camera woman ko, nalilito, hindi daw ba nakakalito? Hindi naman kasi mga kapatid, nasa gitna pa rin yung driver, no? Ito yung ating, ano tawag yan, yung putol-putol na linya na yan. Nandoon pa rin yung driver sa gitna. Yun nga lang, kapag ka nasa Japan ka, nandoon ka sa left side of the road kapag ka ikaw ay bumabiyahe. Dito naman sa Pilipinas, nasa gitna pa rin yung driver. Yun nga lang, every time na bumabiyahe ka, yung traffic flow natin ay lagi kang nandoon sa right side of the road. Puntahan ngayon natin mga kapatid, kapag po kayo ay bumili ng converted na sasakyan, ang unang-unang titignan nyo po dyan, yung dashboard. Itong mabibili nyo ng mga converted na mga sasakyan, pinuputol nila yung mga dashboard niyan. Kasi nga po, kung yan ay Japan, nandito yung gauge niyan, yung panel gauge. So ngayon, ililipat nila yung panel gauge na yon dito sa kabilang side. So ang gagawin nila, yung dashboard, puputulin dito, iiwanan nila yung gitna, at yung dito naman sa kabila, puputulin nila, yung nandun sa cabin, tatanggalin nila yon at ililipat nila dito. So para mabuo nila ngayon yan, ginagamitan nila ng fiber, sinusunog nila yung mga plastic na yun, pinagdidikit-dikit nila, minsan tinatahipan ng alambre, yung mga epoxy, at mamasilyahan nila. Pagka yan ay namasilyahan nila, pipinturahan nila. At dahil nga po sa magagaling sila pagdating sa bagay na yan, na pagmumukha nilang yung texture, kung ano yung original na texture ay nagagaya nila doon sa mga dugtungan. Ganyan pong kagaling yung ating mga kapatid na nandyan sa Davao, sa Cebu, sa Cavite, at kung saan pa na mga nagko-convert. Ang nagiging problema lang dyan, yung mga original na mechanism ng aircon. Yung mga
linya ng mga hangin ay nilalagyan na lamang nila ng mga ductings. Ang isa pa pong nagiging problema dyan kapag po kinonvert na yung dashboard, siyempre, yung safety feature, yung airbag na nakakabit doon sa dashboard, talagang hindi mo na yan halos mapapakinabangan. Kung halimbawa, binago na nila yung texture ng dashboard, binago na pati yung cover niya, nagkadikit-dikit na yan, minasilyahan na nila yan. Kung meron man niyang airbag, baka hindi na yan mag-work ng maayos. Dahil yung mga dashboard talagang nadadarang yan sa araw, kung yan po ay pininturahan lang at nilagyan ng mga pandikit, kadalasan yan ang nagiging problema sa mga converted na mga sasakyan, yung kanilang mga dashboard. Talagang nasisira, nagbe-break talaga yung mga pandikit, yung mga masilya na inilalagay dyan. Mapapansin at mapapansin nyo po yan kapag ka naluluma na. Ngayon, ito na po yung pangalawa, yung steering wheel, yung manibela. Mula dito sa kanan, ililipat dito sa kaliwa. Dito po naglalabasan yung magagaling talagang mag-convert. Kaya nga po, nung araw, diyan sa Subic, nandiyan yung mga pinakamagagaling na mag-convert. Tapos napunta doon sa Port Irene. So sa Subic, itinigil. Sa Port Irene, itinigil. Sa Cebu, meron pa rin. So, ito mga kapatid, pag inilipat mo yung manibela, yung pong rack and pinion, hindi po ako naniniwala doon sa binabaliktad. Kasi po, pag yan ay binaligtad mo, iba po pihit niyan. Kaya ang alam ko po dyan, pinapalitan po nila yan ng mga rack and pinion na original left. Yun nga lang, baka hindi yun yung original nung convert nung sasakyan na yun. So, noon pa nangyayari na po yan sa Subic. Pinapalitan nila yan ng ibang rack and pinion. Kaso ang nangyayari, lumiliit nga po yung birada. Dahil maliliit na rack and pinion ang kadalasan na ipinapalit nila. Kaya nung nakabili po ako noon ng Delica, nagkaroon din po ako ng converted na sasakyan, Mitsubishi Delica. Bumili po ako ngayon ng rack and pinion ng Starix. So wala akong conversion, inayos ko lang yung mounting. Yan naman po ang kagandahan kapag ang nabili nyo pong converted na sasakyan ay may counterpart na local dito sa Pilipinas. Or may counterpart na galing naman dyan sa Korea. Kasi sa Korea po ay katulad din po sa atin na nasa left din ang manibela. Kaya yung mga Delica, yung mga space gear, ang ginagawa po nila dyan, pinapalitan nila yan ng rack and pinion ng Starix. Kaya po maganda ang steering kapag napalitan ng sa Starix. Ngayon, yung mga converted na gearbox, dyan nagkakaroon ng maraming problema kasi napakamahal po ng gearbox para bumili ka ng original left at ililipat mo doon. At karamihan nga po, wala ka naman ding mabibili. So yung conversion nun, yan, malaking problema po yan ng mga unit na naka-gearbox. Sa rack and pinion, medyo okay pa yan. Katulad nung ginawa namin dito na every wagon na nakaraan, rack and pinion po yun, maganda naman talaga yung kanyang steering. Wala po tayong masasabi. At tulad nga po nung sinabi ko kanina, yung pong unit na yon, nagka-problema lang po yon sa transmission. Pero sa kabuuan, wala namang pong problema doon po sa itsura ng unit. Yun nga lang, Mazda sa harap, Suzuki sa likod. Nagpapatawa lang po ako doon. Baka po natuwa lang yung naggawa po noon, kaya po nilagyan niya ng Susuma, yung kanyang brand. Okay, so isa pa po na problema kapag yung manibela nilipat mo dito sa kaliwa, yung pong headlight niyan, yung headlight switch, yung signal light, kasi original nandito yun eh. 'Di ba yung mga sasakyan nyo ngayon, yung hindi converted, ang headlight switch mo nandito sa kaliwa mo, pati yung signal light mo. Ganon din naman kung yan ay original na Japan, nandoon din yan sa side nung salamin, nung bintana, yung headlight switch mo, saka yung signal light mo. Ngayon, kung inilipat mo ngayon dito sa kaliwa yan, ang headlight mo, saka ang iyong signal light nandito na, sa gitna. Ang mapupunta ngayon dito sa kaliwa ay yung iyong wiper, yung sprinkler at kung ano pa yung nandoon. Tapos, yung ignition. Kasi dati nandito yung kaya nasa gawing gitna yung ignition. Ngayon, inilipat mo dito, napunta na ngayon dito yung ignition. Kaya nga po, kung yung sasakyan nyo may counterpart na local dito, palitan mo rin ng steering para hindi ka na malilito doon. Ako po, palagi ako nalilito eh. Nagka-Terrano din po ako na converted. O ayan, mahilig din po ako sa converted kasi nung mga panahon na yun, mura lang po kasi yan eh. Hindi katulad nung bibili ka ng Terrano, napakamahal na mga second hand doon, na local, pati yung mga brand new. Eh nakabili ako ng Terrano noon, doon sa kaibigan ko, si WSL, William S. Lim. Diyan po sa Kamyas, may malaki po siyang auto supply. Kaibigan ko na po yun, noong pa man. Year 2000 pa lang, magkaibigan na kami niyan.
doon ko po nabili yung aking Tirano. Palagi ako nalilito pag sisignal ako, ang nagagalo ko yung wiper. So isa po yon. Ngayon, yung mga pedal, yung accelerator, yung preno, yung sa clutch, kapag nilipat dito, diyan maraming nasisira. Kaya nga, kung maghahanap po kayo ng mga converted na sasakyan, piliin nyo talaga yung magagaling. Piliin nyo yung maganda, yung pagkakasalansan ng pedal, ng preno, yung pedal ng accelerator kung automatic. Ngayon, kung manual naman, tatlo yun. Katulad nung ginawa namin dito, medyo sablay lang doon sa accelerator. Kaya inayos namin, nilagyan ko ng adjustment, itinaas ko ng konti. Doon sa manibela, doon sa pedal, doon sa dashboard, may mga nakatago pa sa ilalim noon, yung mga fuse boxes, yung OBD, naku, ito ang malaking problema namin. May ginawa kami ditong Pajero. Imported siya. Computerized na. Common rail na. Hinahanap namin yung OBD, saksakan ng OBD. Naku, wala kaming makita. Kasi nga, nahila yung mga wire Nandoon pa sa kaila-ilaliman, yung saksakan ng OBD port. Yun ang naging problema namin. Bago namin ngayon ma-scan yung Pajero na yun, ang dami pa namin kinalas. Kinalas pa namin yung aircon, kinalas namin yung motor. Naku, nakapasok dun sa ilalim. Kaya kung manunuri nga po kayo, bibili kayo ng converted, isa po yung sa tignan nyo kung ang mabibili nyo ay mga electronic na, hanapin nyo rin yung OBD port. Napaka-importante po niyan. At silipin nyo po talaga yung ilalim ng dashboard kung kumpleto yan sa mga tornilyo kasi magiging maingay po yan. Doon sa cambio, kung manual, hindi naman po nababago yung orientation ng manual. Kahit nasabihin mo nga nasa Japan, dito yung cambio mo, ganun pa rin naman yung primera, yung segunda, ganun pa rin yon. Kahit doon sa automatic lever, ganun pa rin. Mula doon sa park, ilalagay mo sa drive, ilalagay mo sa low, ganun pa rin yon, walang nababago. Ang meron lang nagiging pagbabago doon, yung pong OD, yung overdrive switch, yun, nalilipat po sa ibang posisyon. Doon sa mga 4x4 naman, ganun din, nalilipat din yung gear stick ng 4x4. Yung handbrake, ganun din, nalilipat din. Ang isang nagiging problema pa, mga kapatid, yung upuan. Kadalasan, hindi na nila inililipat. Yung halimbawa, nandito sa driver, nasa right-hand drive, yung upuan, dito yung driver dati, hindi na yan nila nililipat. Kasi po talagang magkakaroon ng problema din yan doon sa mounting ng upuan. At saka po yung control niyan, mapupunta dito sa gitna. So hindi na nila nililipat yan. Kaya lang, ang mangyayari doon, may mga features yung mga upuan ng driver na hindi niya na magagamit dahil ang gagamitin niya ng upuan ay yung upuan ng passenger. Ito pa po ang isa na napaka-importante din kapag po kayo ay bumili ng converted na sasakyan. Pagdating po sa wiper, sa mga local, mas mahaba po yung wiper na nandoon sa side ng driver. Kung halimbawa, wala kasing mahaba dito, ito na lang. Okay. So halimbawa, ito yung wiper na nasa side ng driver, mas maigsi po yung dito sa side ng passenger. Kaya po pag gumagana yan, pag ganun, mas mahaba po yung nako-cover niya, na iwa-wipe niya. Kung halimbawa, tubig or kung anumang liquid yan na humarang doon sa kanyang windshield, mas mahaba yung wiper na nandoon na nakatapat sa driver. Ganun din po, kapag yan ay galing sa Japan, mas mahaba rin yung nandoon sa side, doon sa kanang side. Ngayon, hindi naman nila naililipat na yan kasi napakaraming mechanism. Kaya pagka gumamit ka ngayon ng mga converted na sasakyan, mas maigsi na ngayon yung wiper na nandoon sa tapat ng driver kasi yun yung nandoon sa left side. Ang mahaba yung nandito sa right side. Nung araw, kapag bumili ka ng mga Japanese, yung mga surplus na ganyan, pati nga yung stereo kakaunti lang yung istasyon na makukuha mo. 3 stations lang yata yon sa mga FM radio. Isa po sa pinaka-importante kapag po kayo ay bumili ng converted na sasakyan, ang unang-unang i-check nyo po dyan ay yung conversion ng steering, yung conversion ng rack and pinion, yung conversion ng manibela, yung conversion ng gearbox. Isa po yan sa pinaka-importante. Kapag yan ay sablay, buhay nyo po ang nakataya dyan. Napakadelikado. So, yan po ang inyong unang-unang uusisain kapag bibili po kayo ng converted na mga sasakyan. Hindi ko po kayang isa-isahin lahat yung mga bagay na kakaiba doon sa mga hindi converted na sasakyan. Kaya po, doon sa mga magagaling din na naka-experience na makagamit nitong mga converted na mga sasakyan, pwede po ba, paki-comments nyo po rito, dito sa vlog ko na to, kung ano yung mga dapat pang usisain ng mga gustong magmay-ari nitong mga converted na mga sasakyan na ito. Doon po sa tumawag sa akin na ayaw namang magpabanggit ng pangalan, kung ikaw po ay pihikan
kung ikaw ay manunuri sa pagbili ng mga converted na sasakyan, baka hindi ka po makabili kahit isa. Kasi po talagang marami kang mapapansin na kakaiba doon sa mga local. So sana po, husayan nyo pa, galingan nyo pa yung pagkukonvert para po hindi naman magkaroon ng problema yung mga bibili niyan. At kung ako po ay palarin at makabili po ako, meron silang sinasabing magaling na nagko-convert po dyan sa Cebu at sa Davao. Sana po makarating po ako dyan at makabili ako. Sana po nakatulong po akong muli sa inyo patungkol po dito sa mga converted na mga sasakyan. Hindi ko po sinasabing hindi siya okay. Hindi ko rin naman po siya sinasabing okay na okay. Kasi ang kalalabasan pa rin naman ito, itong mga converted na to ay second hand. Baka nga third hand pa, fourth hand pa, tapos converted pa. Kaya po kung bibili kayo dyan, talagang piliin nyo para hindi po masayang ang pera nyo. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.